Yan po, kakatapos lang po natin maglinis po sa ating manukan. At yan na nga yung ating mga kasama, mga pinsan, pamangkin. Nagpapakain ng manok, pure feeds yung ating pinapakain. Yung gamit man po natin dyan ay yung ating Pilmico po, Phoenix for broiler. Para sa ganun ay high protein talaga yung makain ng ating mga alaga. At the same time, maganda din po sa mga itlog, lalo na po umuulan po ngayon na napakahirap po na magpaitlog ng mga manok pag umuulan, lalo na itipid po natin sila. So napakalaga po sa pagmamanok. Gusto nyo pong ma-produce na magandang itlog production, yung pagbigay ng magandang pagkain, pure feeds kung maaari, lalo na native yung ating mga manok upgraded. So malaga na maganda yung pagkain para tuloy-tuloy yung pangingitlog. Last video po natin, nahihirapan po tayong makapagparami kasi nga sa ngayon, yung ating mga sisiyo kinakain po ng daga, lalo na wala tayo sobrang isang linggo, hindi po napansin ng ating lula lang po kasi yung pinapakain po natin doon, ang papakain sa ating mga sisiyo doon sa poblasyon. Dito naman yung ating kaibigan na si Titing at saka si Arjon. Yan, ang ganda nilang tingnan pag malinis yung kapaligiran, at napakalaga po sa pag-aalaga ng manok sa tag-ulan ay yung malinis po na area. Huwag po natin hayaan na magkaroon po ng stagnant water, kasi maaari po yung makapagbigay po ng sakit, sipon, maaari din po silang magka-bulate. At ang gandahan naman po kung nakakabulate yung ating mga manok, meron din naman po sila nakakain po na damo na nakakatulong din po na maganda yung kanilang digestion. At yung stagnant water talaga hindi yan maiiwasan, lalo na umuulan po palagi. Ngayon lang pong araw ang pagsikat po ng init. At yan pag uminom sila dyan, maaari po sila magkabulate. Kaya malaga din po na may malinis na yung tubig. Pag-aalaga ng manok sa tag-ulan, napakalaga po niyan. Palitan po palagi yung tubig. At yung pagkain, kung maaari ay nakalagay po sa tawag niyan, lalagyan. So, dito naman bagong linis po yan, wala problema po na magbigay po tayo ng feeds, kumbaga sa lupa lang. Kaya ganun po ang diskarte. Paghahanda, dapat maganda yung pabahay para pag uulan sa gabi, hindi po sila magkakasipon, hindi po sila mababasa gaya po nung dati na yung mga ganito natin kalaki, hindi po natin sinanay agad. So yung nangyari ay namatay dahil po nabasa. Grabe. So yan, mahalaga yung pabahay talaga sa paghanda po sa ating mga manok sa tag-ulan, lalo na kung yung mga alaga po natin mga pure heritage. Napakalaga na may pabahay. Madali lang kasi magkasakit yung mga pure heritage, gaya po ng black astolorp, black copper, or island red po natin. Ayun na natin, boy. Kaya naglumlum na. At ito yung mga sisiyo na naiwan sa ating katambayan, Grabe yung natira, konti na lang. May mga na-injured pa nga dito. Yung pabo natin, nabali talaga yung paa, nakakaawa. Samad yung may sugat yung likuran, kinagat po ng kakainin sana siya ng daga. Ito lang yung naiwan, lalaki na, pero kinakain pa rin po ng daga. At may mga nakolekta na din po tayong mga itlog. Tingnan natin dito kung may ng itlog po dito sa itlogan. May isa. Kukolektahin po natin para incubate na po. Yung incubator din naman po natin ngayon ay nasira. So ayusin po natin. At dito na rin po natutulog yung ating mga manok na sinanay last time, yung mga namatay. So kita niyo po yung ipot. Yan, pantandaan po na dito na po sila natutulog. At may mga rin po tayo, tumutubo na rin po yung iba nating tawag dito malitiagwa. Hinarangan muna natin, nakakainin kasi sayang hindi kumbaga hindi makalaki, dumami. At isa nating manok na Shamo katambayan ay napilay na naman kasi kinastahan po ng pabo
napakalaga sa manukan din po, lalo na yung pabo natin, mangtas, sigurista. Pag nakaganon yung manok po natin, kakastahan sa sampahan, so napipilay, kawawa yung manok. Hindi natin alam kung makaka-recover pa ito. Titingnan po natin mga ilang araw. Kung anong bago natin, hindi na talaga, ay kakatayin na lang po natin. Buhay na boy. Busog siya. Yan, nakakain na po ng feeds. Ito yung mga collectables natin. Nakolekta natin sa loob ng 1 linggo. Inulol po natin yan, sayang naman. At yung mga pabo natin, kinokolekta na rin po natin yung itlog para masigurado hindi po makain ng mga predator, bayawak ba o manok. Hindi natin alam, wala tayo dito palagi. At sa 5 buwan po natin na pag-alaga ng manok dito, simula nung September, talagang naapektuhan yung ating pader, yung foundation po, ulan at saka anay. Ang nangyari ay ayun, parang sira na yung ating haligi. Kailangan na palitan. Yan o, bali na. Grabe yung 5 buwan lang, wala na. Talagang kinain ng anay. So yung nagsuggest sa atin, malikakaw daw yung ilagay sa gilid. Bali pangharang para matibay. Maghanap tayo malikakaw para mailagay po natin. At yun nga, sa pag-alaga ng mga manok naman po sa tagulan, yung mga sisiw po, kung maaari, lalo na heritage chickens yung alaga nyo po, lagyan nyo po ng ilaw. Yung ilaw na dapat sapat sa kanilang init na kailangan para hindi po malamigan at hindi ma-stress. Mga yayat, babagsak yung pakpak at yan, mamatay. Kaya kung maaari yung ating kulungan sa ating mga alagang sisiw na heritage ay dapat covered, maganda. At kung mga upgraded naman, gaya po ng mga manok natin doon, kahit wala ng ilaw, basta covered lang. So yan yung kagandahan, pagkakaiba ng mga heritage chickens na sisiw at saka upgraded chicken, nakakasurvive sa pinakamalamig na panahon. Ang heritage chickens po natin kailangan talaga na may ilaw. Kung maaari 100 watts talaga para hindi po basta-basta magkakasakit, maganda yung pagkain. Yan yung mga paghanda po natin. Yung paitlogan nila maaari hindi po basta-basta nababasa, natatamaan ng ulan. At kung maaari vaccinated yung ating mga sisiw, mga manok. Yan katambayan, inayos natin yung incubator po natin. Natanggal kasi yung kadena, kaya inayos natin para maging automatic ulit. Yan, log. Yan lang po yung mga ganapan ngayong araw mga katambayan, at maraming salamat po para sa mga bago po natin subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel, at yung kayo lang po yung napadaan ngayon, sana po i-consider po na i-follow, i-like, subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Kabuloy Vlog TV from Rosario, Cavite, at Alvin Lubigan. Sa mga nanood naman po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless, at ingat po kayo palagi. Bye bye.